Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Hazing sa PNPA, kinunde na. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dadpaas. Mariing kinundina ni Senador Sherwin Gatchalian ang pinakauling insidente ng hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA sa Camp Castañeda, Silang, Cavite. Ayon kay Gatchalian, nakaalarma ang pangyayaring ito dahil nangyari sa loob ng institusyon na humuhubog sa ating mga future law enforcers. Napatanong tuloy ang senador na kung nagmumula sa institusyong ito mismo ang mga lumalabag sa batas, paano natin ipagkatiwala sa kanila ang ating kaligtasan at kaayusan? Rekomendasyon ni Gatchalian, lahat ng mga sospek ay dapat mapanagot sa Anti-Hazing Act of 2018 o Republic Act No. 11053. Dapat yakin ng Philippine National Police Academy na makamit ang hustisya ng mga biktima at gumawa ng hakbang upang tuluyan ang matigil ang kultura ng karahasan sa akademya. Nauna nang iniulat ng PNP na may 3 ng sospek na aresto habang nagsasagawa pa rin ng investigasyon ng PNP upang matukoy ang 7 pa nilang mga kasamahan. Sa impormasyon ng DILG ay mga 3rd class cadet ang mga sospek habang ang mga plebo ang mga biktima. Pinahiram umano ng kemikal ang katawan ng mga kadete noong Biyernes Santo na naging sanhi ng pagkasunog ng kanilang mga balat at madala sa pagamutan. Nagpadala na ako ng text message kay Police Major General Andre Dizon, ang direktor ng PNP para sa update, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito sumasagot. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, LTFRB iniimbestigahan na ang bus na nasangkot sa road crash sa Camarines Sur. Pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operator ng isang passenger bus matapos masangkot sa road crash sa Maharlika Highway, Barangay Impig, Sipocot noong April 9. Sa ulat ng LTFRB, ilang pasahero ang nasaktan sa insidente. Sa inisyong show cause order, inatasan ng operator na magsumite ng roadworthiness test at inspection report ng nasabing sasakyan. Iniutos din na isailalim sa drug test at driver's proficiency test ang chopper ng bus. Binigyan ng 5 araw ang operator upang magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat maparusahan kaugnay ng insidente. Nakatakdang isagawa ang pagdinig sa April 20 sa LTFRB Regional Office sa Rawis, Legazpi City. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.